Ikaw nga ang broker eh. Malapit ka nang makulong. Opo. 3 segundo na lang. Eto na naman tayo ha, napaka-pilosopa mo. Maaga ka pa, ipapakulong na kita dito. May I move to cite Madam Daisy Quiros in contempt under Section 11 of our rules, paragraph letter C. So move, Mr. Chair. Ma'am Daisy, nakasama niyo po ba si Miss Presi Garcia sa transaksyon niyo kay Mr. Eddie Yang? Hello. Opo. Nakasama niyo po ba si Miss Presi Garcia sa mga transaksyon niyo kay Mr. Eddie Yang? Yes po, some transaction. I know, kay AD Yang po. Kasi po nung last time, Teka, Miss Daisy, yes. nakasama niyo po ba si Miss Presi Garcia sa transaksyon niyo kay Mr. Eddie Yang or hindi? Hindi po kay Mr. AD Yang. So hindi mo siya nakasama sa Opo. transaksyon kay Mr. Eddie Yang? Opo. Sa Okay. other transaction po. Kasosyo mo ba siya sa kung ibang mga transaksyon o hindi? Na-offer lang po. Anong ibig po sabihin, Mr. Chair, nung na-offer? In behalf of Mayora Wong po. Ano pong ibig sabihin nun, Mr. Chair, na na-offer? Ibig ba sabihin, naging magkasabwat kayo bilang broker or Nag-meet po magkakilala? kami together with Mayora Wong during that time, at the year 2018. Mr. Chair, kung pwede lang po tayong maliwanagan, yung panahon na yon, ano ang iyong role at ano ang role ni Presi Garcia? Real estate broker po. Pinag-meet po kami ni Mayora Wong dun sa Pancake Laos Group regarding po da isang transaction. Kaninong lupa po ito, Mr. Chair? Sa De La Paz. So ito ay lupa ba ni Mr. Eddie Yang o hindi? Lupa ni AD Yang po. Si Mayora Wong po ang inofera namin during that time. So Mr. Chair, ang ibig pa sabihin ni Miss Daisy Quiros, may lupa, siya yung broker. At Yes, ngayon, po. ipinakilala ni Mayor Wong si Miss Presi Garcia para maging kasosyo mo o hindi? Katransak po. Ano pong ibig sabihin, Mr. Chair, ng Binili katransa? po ni Mayora Wong, Your Honor, yung subject lot. And then si Presi M. Garcia po ang pina-facilitate nung Balik, mga ibig documents. sabihin, may lupa kang binibenta at binibenta mo kay Mayor Wong. Tapos Yes si po. Mayor Wong, ang kanyang pinapacheck ng papeles ay si Miss Presi Garcia. Ganun po ba, Madam? Yes po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, let me remind Miss Daisy Quiros, this is a very serious investigation. Ang gustong marating ng komitiba na ito ay malaman kung ano ang mga kapalpakan, ano ang mga problema, ano ang mga kailangang baguhin. And in the quest for looking for ways to correct all the wrongdoings, mas magiging mahirap po ito kapag magdadawit ka ng maraming mga tao na wala namang kinalaman. Because, I'm not sure, Mr. Chair, if that is a violation, because my layman's understanding will actually be the fact na baka may kinalaman si Miss Daisy Quiros kasi obviously, she's trying to divert the attention of this committee. With that, Mr. Chair, let me remind Miss Daisy Quiros, nasagutin lang yung tama. Kung merong mga nagpre-pressure sa'yo, pwede nating filean ng reklamo. Meron po bang nag-pressure sa'yo na ituro ang ibang tao para malinlang ang investigasyon na ito or wala? Wala naman po, kasi totoo naman pong during that time, matunog po ang pangalan niya sa transaksyon sa San Simon. Ano pong ibig sabihin nyo na matunog ang pangalan? Broker siya ni Eddie Yang? Empleyado siya ni Eddie Yang? Hindi naman po actual na broker siya ni AD Yang, pero sometime, I don't know kung pong nag-offer din siya. At ang tinanong po last time sa akin, kung sino-sino mga brokers or agents, ang sabi mo, hindi lang ikaw ang broker na nakipag-transact kay AD Yang. Sino-sino po ang mga brokers na to at agents? Kaya So, po, Mr. nasabi ko Chair, po. let me go back to Ms. Presi Garcia. Did you have any transaction? Meron ka bang ibinenta na kahit isang square meter ng lupa kay Mr. Eddie Yang or wala? Microphone, please. Pakipindot po. Sa harap.
Wala po, Your Honor. Mr. Chair, may we remind Ms. Daisy Quiros that she is under oath. And allegations na iniipit siya ng PNP, iniipit ng CIDG, these are glaring accusations. Dalawa lang po ito, baka gusto niyang umiwas or gusto niyang mandamay. And at the appropriate time, Mr. Chair, alam ko marami pa yung gustong magtanong, but if the members of the committee will respect my desire, I'm somehow inclined to hold Ms. Daisy Quiros in contempt, citing the fact that she is diverting the issue being discussed in this committee. But I will put that motion, Mr. Chair, at the proper time. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Deputy Majority Leader Garin. Madam Queros, kasi nandito yung transcript ng exchanges of questions and your answer during the previous hearing. Si Vice Chair Luis Ro nagtatanong. Malinaw po dito, tinumbok mo po yung PMG Realty. Yes po, PMG Realty. Now you're telling na, kasi yung PMG Realty is, di ba, Presi Quiros. Apparently po, tinanong din po ni Sandali. Honorable. Sagutin mo ang tanong ko. But PMG is referred to Presi Quiros. Presi Garcia. PMG Realty po, Presi M. Garcia. And then in fact, you mentioned the name of Presi Garcia. Last hearing. Tama? She was mentioned by Honorable Congressman Gonzales as well. Eto na naman tayo napaka-pilosopa mo. Maaga ka pa, ipapakulong na kita dito. Ba't mo itutulak kay Dan? Pinakonfirm sa'yo, kinonfirm mo. Yes Na ang po. tanong sa'yo ni Dan, bakit hindi mo sinabi na yung PMG is Presi Garcia? Tinanong ka kasi ni Dan, Chairman Dan noon. Nandito yung transcript sa akin, no? PMG Realty po, kasi nababasa ko po sa San Simon before, marami pong nakapost na PMG Realty sa mga Oo nga, pero tinanong ka diretso na ni Chairman Dan nung nakarang hearing with regards to Presi Garcia. And you confirm that Presi Garcia is one of the broker. Yes Kay po, yung Diang. PMG Realty po. Yun, One of the broker kay I was Diang. mentioned. No, one of the broker kay Diang, because the topic during the time is who are those brokers involved kay Diang. And you pinpointed to Mr. Presi Garcia, PMG Realty. Your Honor, Ano? ang tinanong po sa akin, sino-sino po ang mga brokers and agents sa subject? Nako, eto ka na Sa naman. loob ng- Eto, last na lang to Ang tanong sa'yo ni John, did you know Presi Garcia? Nung una hindi mo sinagot. Nung sinagot mo na, yes po, kanina ka pang sinatanong kung sino pa mga kilala mo ng mga brokers na related kay Eddie Yang. Hindi ka tinanong namin dito kung sino mga brokers na kilala mo sa buong Pampanga. Because the subject matter during the time is not even, Tumang, the subject matter and person during the time is your transaction with Eddie Tayang. Pwede ka bang lumusot dun? We never question you, ask you kung sino mga brokers sa Pampanga. We ask you about those brokers involved in the transaction for Eddie Tayang. And yung PMG Realty and Mr. Quiros. Presi Garcia. Honorable Luis Tro, she asked me about the brokers in Pampanga po during the Eto previous... talagang sinungaling ka talaga. Gusto mo ba sabihin na tinanong ka lang kung sino mga broker and dami-dami? Well, in fact, before that question, you've been asked by the members of the committee kasi sinabi mo yung mga barangay captains, di ba? Na involved. Tama? Yes po. Ang premise doon kay Diang. Ngayon, nag-mention ka dito, Barangay San Pablo, Libutan, Barangay Captain Bando, Barangay Captain Aming of Pablo Propeo, Barangay Captain Randy of San Isidro, Barangay Captain Ramelo Mangay of De La Paz. Minention mo lahat to. On the question to you, your involvement in the transaction with Edith Tayang. And you mentioned Presi Garcia.
Huwag mo na nga kaming lukuhin At dito. the year 2018 po, Your Honor. And then, Na-mention din po tinatanong siya mo, ni... 2018, whatever year. Eh, kasi sinasabi mo na ang tanong is referred to all brokers. In Pampanga, no. You were being asked the time, brokers which is related to Eddie Tayang. Because you claimed na pinipigilan ka nila, di ba? Tama? Yes po. Oh, ngayon sasabihin mo, tinanong namin, buong Pampanga, no. Those persons only involved in the transaction with Eddie Tayang. Minention po sa akin yung regarding sa San Simon po. Kung sino-sino lahat mga nakatransact Mr. na Chair. brokers Dali, and ang agents. tinatanong ko lang sa iyo, kanina, kahit nung sumagot ka kanina, binago mo yung statement mo, di ba? In fact, kahit dito sa messages mo, kay Presi Garcia, binago mo na. Sabi mo nga dito, na-pressure ka lang, di ba? Tama? Tinatanong po kasi yung mga brokers na alam ko. Na-related kay Eddie Tayang. Ang natatandaan ko po, Your Honor, nag-offer din po siya during that time, pero I don't know kung nag-push through po yung transaction nila. Yeah, Mr. Yung Chair. sinabi ko last time. Mr. Chair, Yes, Senator. can I ask Miss Daisy Quiros, sino po ang sinasabi nyo dito sa mga text messages nyo na iniipit ka? Meron po ba? Naipit na po ako dahil dun sa mga question kung sino-sino yung mga alam ko. Okay, naipit ka sa aling issue po, to be specific? Dahil Yung ikaw mga- ba ay kasabwat ni Mr. Eddie Yang? Hindi po. Yung mga kakilala or colleagues na kakilala ko na nag-offer as real estate broker ka or agents, sino-sino pa yung mga kakilala mo? Okay, Mr. Chair, may I ask Miss Daisy Quiros, nung ikaw po ay katransaksyon ni Mr. Eddie Yang, sino-sino po ang kaharap nyo? Ang kaharap ko yung mga some brokers po there in San Simon. Hindi, Mr. Usually, Chair, if I may, Ma'am Daisy, uulitin po natin. Napakadirekta po ng tanong. Huwag niyo pong ilihis ang usapin. Ang tanong kasi, sino-sino ang kaharap mo nung nagbebenta ka ng property kay Eddie Yang? Si Eddie Yang po, tsaka yung landowners. Sino pang iba? Wala bang abogado si Eddie Yang or sekretarya? Kasi sa pagkakaintindi ko, kapag ganyan, dapat meron kang abogado or sekretarya na kaharap, nagte-take notes, nag-aayos ng mga papel, para mapakita na talagang walang mali doon sa ginawa nyo. Or kung merong mali, di makikita yan. Pero para po matulungan kayo, kasi ang sinasabi mo nga, naiipit ka. Kapag ikaw ay nagbebenta ng lupa, ang kaharap mo sino? Si Eddie Yang. Sino-sino ang kasama niya? Mga staff niya po dun sa office. Yeah, okay. So yung mga staff niya, mga Pilipino naman po, di ba? Pilipino po. Okay, pwede niyo po bang mabigay ang pangalan ng mga staff niya? That's confidential po kasi. Mr. Chair, may I inquire if the answer is correct? Ganito po just to reiterate, ang tanong ko po, nung siya ay nagbenta ng lupa, sino ang kaharap niya? Ang sabi niya si Mr. Eddie Yang at mga staff. Kaya nga ang sabi ko, para matulungan si Ma'am Daisy na ang feeling niya kasi naiipit siya, para maipakita na legitimate siyang nagbebenta ng lupa, sino yung kaharap niya? Kasi kung broker ka at yung kaharap mo, ibang broker na nagbebenta, paano ka magbebenta? Sa nagbebenta rin, di ba magbebenta ka sa buyer? So yung tanong ko, Mr. Chair, sino-sino ang kaharap niya ng mga kasama nung buyer? Ang sagot po, it's confidential. If there's fear, may I ask the wisdom of this committee? Pension mo. Ano to sigarin eh. Kita ko na yung picture namin para.
Ayaw mo akong kausapin. Sige, ma'am, excuse, may binanggit po kayo ng loud group. Na? Loud group po ba yan? Wala. Sabi ko Hearing resumed. Inano niya ako. Sige. Mr. Chair, Yes, Congressman Marcoleta. may I first clarify one thing, Mr. Chair? Please proceed. Because if we rely on the position paper of Priscilla M. Garcia, she quoted that Daisy Quiros made the following text messages to her. Magandang gabi, Ate Presi. Lubos akong humihingi ng kapatawaran. Iniipit nila ako sa labas noong break time. Kinausap ako ng PNP, NBI, CIDG. Naipit ako. Wala na akong choice. Yung mga bata ni Mayor Gonzales, chuchu sila. How can we now rely on the testimony of this witness, Madam Chair, Mr. Chair? Ipit na siya. At kung titignan po nyo kung sino yung umiipit sa kanya, PNP, NBI, CIDG at saka yung mga bata ni Mayor Gonzales. So takot na takot, under duress ang ating witness. Do we expect any true statements that will come from her that will benefit this committee? Sir, excuse me. City po, city. Well, Kasi, sir. Siguro po, Mr. Chair, tanungin natin, sino-sino sa mga PNP rito, CIDG NBI. at NBI na nandito ang umipit sa inyo? At sino po yung mga bata ni Mayor na chuchu? Miss Daisy, please reply. Pwede bang ituro mo? Hello, Your Honor. Kaya ko po naisip yun during that time na sinasabi, may video na umattend ako ng special gathering, which is not true po. Ang totoo po niya, nagpunta po ako sa assessor's office para po magpadeklara ng tax declaration po doon sa pangalan ni Rudingo. Madam Daisy, hindi po ninyo sinasagot yung tanong namin. Nagsusumbong po kayo kay Chris. Presi na kayo po ay nagsosorry sapagkat iniipit kayo ng PNP, ng NBI, ng CIDG at sa mga chuchu ni Mayor Gonzales. Sino po sa mga nakikita nyo ngayon ang umipit sa inyo? Para malaman natin. Po, ang tinatanong po sa akin, sino pa mga alam mo? Sabi po, na Naintindihan po ba nyo yung tinatanong ko sa Opo. inyo? Sino po ngayon na nakaharap dito ang umipit sa inyo? taga CIDG po ng Pampanga, tinanong po ako. Wala po rito. Yeah. Mr. Chair, quick interjection kong Marcoleta. Her question is, tinanong po ako, baka pwede nating maklarify, synonymous ba ang tinanong at inipit? Kasi umiiba-iba ngayon eh. And for the record, Mr. Chair, my question earlier was still not answered. I really want to help. Ma'am, I haven't met Miss Daisy Quiros. Pero kung wala naman talagang mali doon sa transaksyon, nagbenta siya, may buyer, may mga tao doon nakasama yung buyer, may tumutulong sa papeles ng buyer. Walang problema yun eh. But the mere fact that I'm hearing from Miss Daisy Quiros, it's confidential, hindi niya pwedeng masama yung mga kausap niya nung binibenta niya yung lupa. Again, it gives me the red flag kung bakit. Samantalang willing na willing siyang pangalanan yung kung sino-sinong kilala niya sa Pampanga para ituro. It's a clear diversion of the issue that's being discussed at hand, Mr. Chair. So balik tayo, magkapareho ba yung tinanong as compared dun sa text niya na anong tawag yun, chinucho? Yung Paalalahanan lamang kita, Miss Daisy, no? Kung maaari sana, sagutin mo yung tanong. Kasi it seems na ang iyong mga sagot ay marami ka pang, direktang sagot lang. Kagaya ng tanong ni Congresswoman Garin at saka ni Congressman Marcoleta. Ang tanong ni Congressman Marcoleta, sino umiipit sa iyo? Nandirito ba?
Ano sagot mo? Nandito po, pero nagtanong lang po sa akin, nung Oh. tinanong ako, sino-sino pa ba yung alam Sige. mo na malapit kay Eddie Yang? Okay. Sino yung nandito? Si IDG. Si IDG po. Sino pa? Yung, Ituro niyo nung po after nung ano po, nung hearing, previous hearing, may lumapit din po sa akin, pwedeng alamin mo para sinong contact mong iba na malapit kay Eddie Yang. Sabi po niya, sinong iba-iba mong transaction para malocate namin si Eddie Yang. Kailangan namin ng proper information, sabi po sa akin. Ang pagkakaalam ko, dun sa subject property sa San Simon na binili ni Eddie Yang, kasama po si Presi Garcia dun sa nag-offer po. Kaya po nabanggit ko siya. Does that satisfy Congressman Marcoleta? Madam Mr. Chair, ako po, ang gusto ko lang kasi kinakasangkapan natin siya para makaalam tayo ng katotohanan. Lahat po nang itatanong natin, magdidepende tayo sa kanya kung totoo ang sinasabi niya o hindi, kahit na po siya sumumpa. Kasi po yung pagkakasabi niya, merong umiipit sa kanya, nakita ko po yung mga nangiipit, nakakatakot na mga tao, sapagkat NBI, CIDG, at saka PNP. So lahat ng sasabihin mo rito, kung ikaw ay takot, hindi na namin pwedeng paniwalaan. Yun lang po ang nakakaalarma ngayon. It will be a waste of time, Mr. Chair. Baka dahil sa takot niya, ang sasabihin niya hindi totoo. Kaya ko lang gusto sabihin, yung pagkakaipit ba sa'yo, ay talagang tinakot ka? Wala naman pong pananakot. Ano yung sinasabing sinipit dako mo Kapampangan ka Sinipit Ano po yun in Kaya Tagalog? pong question, naninod po rin ang taong malapit kang Eddie Yang. Inipit ka nga sinabi mo yung PNP pa at saka CIDG at saka NBI. Paano ngayon mapapaniwalaan na katanggap-tanggap o totoo yung sasabihin mo sapagkat ang umiipit sa'yo, mga armadong mga ahensya ng ating pamahalaan? Totoo ba ang sinasabi mo o nagsisinungaling ka lang? Po, yung tempong Kawawa naman iniipit. sila kung idadawit Opo. mo sila pero wala silang kinalaman. Yun ang ibig ko sabihin. I mean po yung iniipit, na pressure po ako. Yan. Ba't kinakailangan banggitin mo sila? Sa anong paraan kanila inipit? Anong paraan kanila inipit? Parang mapagsabi ka lang ng totoo dito. O hindi ka magsasabi ng totoo dahil nga iniipit ka. Ito yung problema. Bigyan mo kami ng halimbawa. Paano ka naiipit? May tinanong si Congresswoman Garin. Hindi mo masasagot ng diretso dahil nakaipit ka. Baka mamaya magtatanong ako sa'yo. Sasabihin mo, ipit na ipit ka pa rin. Hindi na ako magtatanong. Walang silbi itatanong ko sa'yo. Your Honor, ang sinabi ko pong iniipit, yung pagtatanong sa akin tuwing before hearing, after hearing, yun po, napipressure po ako na sa mga Sino ang question. nagtanong sa'yo na napaipit? Sino? Sino nagtanong sa'yo? Meron ba nagtanong sa'yo na iniipit ka? Yung taga CIDG po, tinanong niya ako, ang sabi po niya, tapos afterwards meron din nagtanong sa akin, baka may alam ka kung sino kaibigan mong malapit kay Eddie Yang, para man malocate kami, kasi pati kami na ano na rin, na cited in contempt naman. Pakitulungan mo kami, Miss sabi ko. Daisy, no? Sabi mo naiipit ka. Anong paraan ka naipit? Kung magsasabi ka ng totoo, paano ka maiipit? Hindi mo nasasagot ang tanong ni Congressman Marcoleta. Mr. Chair, with due courtesy, sandali lang Mr. Chair, may na-pick up ulit ako kasi medyo, nasabi po ni Ms. Daisy Quiros ngayon lang na sinabi daw ng CIDG sa kanya na magsabi ka na ng totoo kasi pati kami naiipit na, nako-contempt na kami. Did this august body ever attempt to hold in contempt any resource person specifically from PNP or CIDG? Kakasabi niya lang eh. Siguro po, Madam Chair, kung makasagot lang, Mr. Chair, kasi po may mga pagkakataon, binabasa ko itong ating transcript, kamukha po nung hinahanap natin, nasan si Mr. Aidiang, nasaan yung mag-asawang Pangilinan, nasaan si Roy Gomez. Medyo nagkaroon na po ng exasperation, medyo exhausted po yung ibang kasama natin.
ito pong aking kaibigan, sabi niya, bakit hindi kayo makagawa ng paraan at mahanap? Pagka hindi pa nyo nahanap, iko-contempt ko kayo. Ganun po siguro. Kaya nasabi naman ng ating mga bisita na pati kami naiipit. Baka ganun naman ang context nun, hindi yung iniipit ka. Kasi kung ikaw ang iniipit, sa dami nilang mangiipit sa'yo, hindi ka na makakarating dito. Ipit na ipit ka na. Yeah, Mr. Chair. Very quickly, Mr. Chair. Very quickly, no? Okay, just a quick yeah. intervention. Sige. Yes, alam mo, Mr. Chair, nung kabataan pa ni Congressman Marcoleta, ito walang bola, kumpare ko kasi to eh. Nung kabataan ni Congressman Marcoleta, bagong-bago ako sa Kongreso, first term, first round, nakita ko sobrang pogi, nakasmile sa akin. So, talagang nag-lipstick pa ako, nag-wave ako. Yung pala ang tinitingnan niya ay si Lucy Torres sa likod ko. Kaya, Mr. Chair, let me go back to the letter of Miss Daisy Quiros, dated August 6. I hope you won't mind, ma'am. No? Wala akong dinidiscriminate dito. Pero nakalagay kasi dito, Your Honor, I don't have a relationship with Eddie Yang, which is a big shame for his wife and family to me as well. Did this committee ever accuse Miss Daisy Quiros of a special relationship? Kasi So, Mr. Chair, did anybody in this committee accuse Miss Daisy Quiros of a special relationship? Kasi ito yung sulat niya eh. I'll repeat, it says, Your Honor, and this is addressed to Honorable Dan Fernandez. Your Honor, I don't have a relationship with Eddie Yang, which is a big shame for his wife and family to me as well. So inakusahan niyo ba siya na may relasyon siya kay Eddie Yang? Because my point there, Mr. Chair, is I don't think she is under duress. She is trying to manipulate the direction of this committee, and that is very clear. Where on earth can you say na papangalanan niya yung mga kung sino-sinong Maria at Juan de la Cruz sa Pampanga, pero pag tinanong mo siya, sino ang kaharap niya nung binibenta ang lupa? It's confidential, Your Honor. Ano yung meron? Yeah, so Mr. Chair, maybe we can, let us not put her under duress. Naiintindihan ko na syempre, ma'am, baka ang intindi nyo is yung relationship ay sinasabing special relationship. I believe the relationship here is a business relationship. I'm not sure. So, if I may go back to my question, kumpare, talagang pogi ka pa rin hanggang ngayon. If I may go back to my question, because we need to help you para hindi ka naiipit. Kasi ang nangyayari, ang feeling mo, iniipit ka pero tinatanong ka lang para mapakita natin na nasa proseso lahat. Maayos lahat. Na nung nagbenta ka ng lupa, ginawa mo lang ang trabaho mo bilang broker, hinarap mo yung buyer, kaharap mo yung mga kasamahan niya, binenta yung lupa, nag-ayos ng papeles. It's as simple as that, ma'am. Kasi kung walang mali doon, wala kang tinatago. Kung sasabihin mo hindi mo pwedeng masabi ang pangalan ng buyer or kasama ng buyer, nagkakaroon tuloy ng mali siya. Yan yung sinasabing chuchu. Tama ba? Okay. So, Mr. Chair, can my question be answered? Miss Daisy Quiros. Tinatanong ka ni, Can you repeat the question, ma'am? Kasi marami na po yung kwento. Alin ko alam. Kung alin yun yung subject matter. Okay. Okay, let me go back, Mr. Chair. Earlier, ma'am, ang sinabi mo, iniipit ka at nape-pressure ka. Pero kinorek mo ito na tinatanong ka lang. Ang bottom line dito, nasa sitwasyon ka na nagkakaroon ng mali siya kasi hindi mo sinasabi yung mga nakaharap mo nung binenta mo yung lupa. And you diverted the issue by pointing at other legitimate brokers in Pampanga. So para matulungan ka na ikaw ay isang broker lamang, wala kang kinalaman dito, nagbenta ka lang ng lupa, kaharap mo yung buyer, kasama niyo yung kanyang mga kasamaan who can attest and testify that the sale is regular. I am asking you, sino-sino ang mga kaharap mo? Okay, ma'am. The buyer and seller, me and with Eddie Yang,
nung nag-buying sila ng property dun sa 6 landowners na binenta ko sa kanya. Okay. So yung buyer, syempre, meron naman yung mga kasama, titingin ng papel, magbibigay ng papel, mag-uusap-usap kayo, magre-release ng bayad. Sino-sino po yung mga ito para mag-witness sila na wala kang kinalaman, kundi broker ka lang talaga. Yung 6 na landowners po. Hindi, aside from the landowners, yung buyer, on the side of the buyer, we're not saying on the side of the seller. The buyer during that time po, si AD Yang, dun sa subject property Wala siyang mention ibang kasama? Wala po, kasi direkta ako pumupunta sa office. So siya yung nagbigay sa'yo ng lahat ng papeles? Yes po. Siya yung nag-asikaso pati mga cheque? Di ba malaking kumpanya yan? Wala po bang nag-aayos ng ito yung cheque, ito yung voucher mo, ito yung ganyan? That was 2018 pa po. I don't know na po kung yung secretary na o staff kung employed pa rin. Hindi, pwedeng wala na sila, pero sino po sila? Para maipakita natin, ma'am, na legit ka. Hindi ko na po matandaan yung name po. So hindi mo na talaga matandaan. Opo. Sino po yung pumirma na witness during the transaction? Ako rin po pumipirma as witness. Isa lang? Wala nang iba? Ilang witness po ang pumipirma dyan? 2 po. Sige. Ikaw at sino po yung isa pa? Ako lang po pumipirma. So kulang ng isang witness. Pwede naman po kasi minsan nagpapanotary ako na isa lang ang witness. Hindi, ma'am, dito na lang. Dito sa mga binenta mong lupa, isa lang yung witness? Wala nang iba? Isa lang po pag kami ang So, Mr. Chair, can you look at the documents if indeed it's true? Yes. Yeah. Wala daw, isa lang daw yung witness. And further, Mr. Chair, ang sabi nga ni Ma'am Daisy Quiros is hindi na niya natatandaan yung mga kasama nung buyer na gumagawa ng mga papeles or nag-aasikaso ng mga papeles. Yung seller ng properties? Mr. Chair, Okay. yung ating witness ang nagre-refer sa isang unilateral sale. Yun ang palaging ginagawa nila. Tama? Puro unilateral sale. Yung buyer lang ang pumipirma, yung seller wala. Tama? nandun po, kaharap po. Yan. Yan ang sinasabi ko pa noon. May depekto po yun. Sapagkat hindi po pwedeng magkaroon ng sale kung walang consenting 2 parties. Ang palagi niyong ginagawa para mabilis, isa na lang ang pumipirma. Sinabi naman niya dyan. Andiyan daw, pero hindi niya maalala kung sino yung Witness. yun niya, yung nag-prepare ng voucher, nagbabayad ng check, ng seller. Yes. Hindi, karaniwan ang pumipirma lang yung seller pero si AD ang hindi nakapirma. So, Mr. Ito, with the indulgence of Congresswoman Garin, nandito yung LRA, no? LRA, nandito ba? Have you already checked that property? Na-check nyo na ba yung mga documents with regards to that property that was sold to Eddie Yang? Those 6 properties, sabi niya nga, 6 yung seller eh. Hindi ko na po matanda kung yung unang... Tayo na dito yung kayong tayo sa tanong. Hindi sir, kasi po yung papunta pa lang po kay Eddie Yang, parang nakapagsabit na po kami, Your Honor, dati po nung mga documents po, Your Honor. So anong dito kung napag-submit kayo, anong findings doon? Is it correct coming from the statement of Congressman Marcoleta na pare-pareho? And sometimes that includes notary public? Na hindi kaharap yung mga seller sa buyer? Hindi na po namin, Your Honor, alam yung sa execution po, Better Your Honor. check ulit Itong 6 properties lang. Yes po, Your Honor. Ano yung 6 properties? Daisy, baka nakalimutan mo na rin? Yung mga seller po, alam ko pa. Hindi nga, anong mga property yun para ma-check nila? Sa De La Paz, San Simon po. Specific nga, kaninong property yun? Kay Apolonio Figueroa. LRA, please take note. Comsec, please take note. Tapos? Salvina Gagi. Anicetas Nogoy.
Ano pa yung si Ronquillo? Ronquillo, I don't remember the name. Enchidoro Aquino po. Mr. Chair, balik lang tayo muna dun. Kung if I may, Mr. Chair, back to my question. Napakasimple kasi nung tanong. Malaking pera ang involved, Ma'am Daisy. Broker ka, nagbebenta ka. Pag broker, ang kaharap mo, hindi lamang yung buyer, kasama yung mga assistant ng buyer. Alam mo, this will help you kasi they can testify that everything is above board. Bakit po kayo natatakot na sabihin yung pangalan ng mga kaharap nyo? Ang kaharap ko po, ang buyer, si Apolonio, let's say, one day, hindi naman po sabay-sabay yung 6. Hindi nga, ma'am, Every napakasimple other day po. ng question. Nagbenta ka, kaharap mo si Eddie Yang. Sino ang nag-a-assist kay Eddie Yang who can testify na Hindi ikaw ko- ay broker lamang at wala kang kinalaman doon sa kanila? Because that will help you. Ang problema, ayaw mong magsalita eh. So kaya nagkakaroon ka tuloy ng problema at ang dami-dami mong dinadamay. Your Honor, nung nandun yung time ng Please again, buying. let me remind you, you're not yet recognized by the chairman. Okay po. Sorry po, Your Honor. LRA, nandito po yung list no, ng 6. Kasama na dito yung mga lot number, lot area, pati yung price of the sale. Pati yung price per square meter dito. I want that to be, yung findings nyo, to be submitted within the week. Kasi next week, baka mag-hear ako dito. Ha? Please proceed. So, Miss Daisy. again, Mr. Chair, it has been a question that has been repeated and repeated. Sino ang kaharap nyo? Nung nagbebenta ka as broker, sino yung kausap mo nung nag-aayos ng papeles? Ako po nag-ayos ng papeles, Your Honor. And then nandun si seller and buyer. Okay, on the part of the buyer, May lumalapit po na secretary pero hindi ko na po alam kung anong pangalan niya. anong itsura po? Medyo maliit lang po. Hindi ko alam kung ano po ang name nung So secretary during lahat that ng time. kasama ng buyer nakalimutan mo na. Kasi po nung sa second floor, si A.D. Yang, together with my the landowner with me, at saka po siya po, minsan lumalapit po yung secretary niya, ganun. Ako na rin po nag-ayos ng mga dokumento sometime. Yun nga, Mr. Chair, ilang beses niya halubilo, nakakaharap. Usually, mga broker, nagre-regalo pa yan sa mga sekretarya eh. Ganun, alam naman natin ang usual demeanor. Miss Daisy, I don't know you from Adam. I'm trying to help you by allowing you to prove that you are doing legitimate transactions. If you refuse to identify yung kausap mo at kung palagi mong sinasabi na hindi mo kilala, nakalimutan mo, baka hindi na employed dyan, sa dami-dami ng mga pinangalanan mo, bakit mas hindi mo matandaan yung nagbibigay sa'yo ng pera, cheque, kausap, at nagbibigay ng hanap buhay? It's as simple as that, Mr. Chair. Anyway, Madam DML, no, before I will ask a motion from the members. Congressman Marcoleta, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Ma'am Daisy, itong Yatay Industrial Park, ilan ang nabenta mong mga parsela ng lupa dito? Wala po akong nabenta. Kahit isa. Wala po akong nabenta sa Mexico. Yung Pampanga Heavy Industrial Park Corporation, ilan ang nabenta mo? Wala din po. Yung Mexico 999 Industrial Realty and Development, Wala po. saan ka nagbenta? Sa San Simon lang po. Wala kang binenta sa Mexico. Wala po. Lahat ng binenta mo sa Mexico, unilateral sale. Inamin mo kanina. Sa San Simon po. Wala po akong binentang unilateral. O, nagsinungaling ka na naman kasi kasasabi mo lang kanina, isa lang ang witness ka mong ganyan. Ano ba talaga? Hindi naman po kasi, Your Honor, ako nagpa-process sa RD. Ikaw nga ang broker eh. Malapit ka nang makulong. Opo, 3 segundo na lang. hindi naman po kasi ako lahat yung nagpa-process sa O ano lang ang facilitation. pinoprocess mo? Ano lang ang pinoprocess? Particular, ano lang po. Minsan, ina-assign lang po Correct, sa akin wala yung na. ilan.
Mangilan-ngilan lang po. Binibigyan na nga kita ng pagkakataon. O, kita mo, naubos na. Kita mo, naubos na pasensya mo sa kanya. Kasi ganun siya. O, ma'am. O, last lang po to, ha. Madam. Pasensya na po tayo. Nung last hearing, walang quorum. That time, dapat na-contempt ka na. Eto ngayon. Eto na lang, ha. Ang dami mo nang sinabi kanina na puro sinungaling. Tanungin lang kita. Bakit mo nasabi? Ito letter mo. Ha? Yung question, ito, and to quote, second paragraph. Minention na to ni Congressman Garin. Gusto kong ulitin. Your Honor, I don't have a relationship with Eddie Yang, which is a big shame for his wife and family and to me as well. Et cetera. O bakit? Patingin nga. Chairman Dan ba accuses you? Yun yung sinasabi. Nung pong sinabi sa akin tinanong sa akin, anong gusto mo, relasyon or pera? Pera or relasyon? Which is hindi ko magets yung ano ba yung particular question po na, and then meron po sa YouTube, meron ako napapanood po, jowa ng Chinese na sinungaling, something like that po. Ano po. Dito? Sa komite ko? Hindi po, sa YouTube po. Meron akong Ay, napapanood. wala akong pakialam doon. For as long as hindi nangyayari sa komite ko. Hindi mo pwedeng gamitin na excuse yun o defense. Madam, kung may napapanood ka, problema mo yun. But this committee will not allow. Ang problema mo kasi, you're being asked about your relationship with Eddie Yang with regards to all transactions being made by you and Eddie Yang. Business lang po. I mentioned already po as I'm just a broker. So, kita mo, ikaw talaga, ewan ko, hindi kita maintindihan, hindi ka kikinig, o talagang gusto mong ilihis yung investigasyon. Ang sinasabi ko, ba't ka nag-accuse kay Chairman Dan Fernandez? Of course, artistahin siya, magandang lalaki. Pero he never asked you about your personal relationship with Eddie Yang. And that's on record. You're being asked your relation with Eddie Yang with regards to this property that you brokered. Ganun din po ang sagot ko sa kanya. Ganun ang linaw dito. Sulat kasi mo, po, you're accusing him of na-misunderstanding ko lang po siguro yung tanong niya sa akin na anong relasyon mo kay Eddie Yang, anong gusto mo, pera o relasyon, relasyon or pera. Mr. Chair, if I may. Ko lang. Ma'am Daisy, ako po isang nanay at isa ring babae at isang Pilipina. Gustong-gusto kitang tulungan. That's why we are guiding you questions that will vindicate yourself and show that everything is above board. Kaya lang, kapag ikaw mismo ang nagtatago ng mga bagay-bagay, tila nagkakaroon ng mali siya. I am presuming that everything is above board. Everything is fair. But your continuous refusal to give us the real picture, coupled with your perennial attitude to drag others, points to the fact that nobody can help you except yourself. Nobody but you, Madam Daisy Quiros. May mga taong pwedeng tumulong sa iyo, pero kung ayaw mong tulungan ang sarili mo, wala na kaming magagawa dyan. Salamat, Mr. Chair. Chairman Akop, alam mo naman yung rules natin. Nung last hearing pa to iba yung tanong mo, nililihis yung mga sagot niya. Tapos ngayon, alam mo ba, yung sulat mo dito, that is an official letter coming from you. Hindi simpleng miscommunication yun. You're accusing Dan Fernandez, Chairman Committee on Public Order and Safety. Kasi mo may And napanood that is po ako sa YouTube. disrespect. And that is disrespect to the members of this committee. And I just relying to your Teka, question during. Nag-evade ka sa pangatanong. Iniikot mo yun, nililihis mo yung mga sagot mo doon sa issue. Pag tinanong ko ulit, tatanungin mo, hindi mo nakuha yung tanong. Paulit-ulit na yan. Since the last hearing pa. And I think, Mr. Chair, this is also a very serious charge against
Representative Dan Fernandez. Kasi sabi po niya, how can I continue my work? Because my clients already back out and my agents and friends have avoided me. I was dragged in shame in the whole world. Isip-isip, bakit po naman? Yeah, pertaining po So dun ngayon, sa hindi ka na YouTube makapunta po. sa Paris Olympic dahil nakakahiya ka na doon. Hiniya ka na ni Dan Fernandez. Napapanood po kasi, Your Honor, yung sa YouTube na So you were sa shamed akin. in the whole world. O kayo na pong bahala rin. Mr. Chairman, sa Mr. Chair. inquiry, ako'y naguguluhan na dito kay Miss Daisy. Last na lang yun, ha? Yeah, this is a last question. Just a clarification. Ano ba yung sinasabi nyo kay Chairman Dan Fernandez, yung relasyon? Opo, relasyon, opera, pera o relasyon. Which So, is, Kayo ba ay inopera ng pera relasyon ni Chairman Dan Fernandez? hindi naman po. Hindi pala si Dan Fernandez. Sino nag-offer sa inyo nun? Siya po ang nagsabi na anong gusto mo, pera, relasyon, relasyon, or pera. Which is yung, in my mind po, na misinterpret ko po yung question. So, do I take it to mean, Mr. Chair, that Chairman Dan Fernandez is offering a relationship with Daisy? I hope I'm wrong. I don't know. I'm confused. Yung ba ang pagkakaintindi ko? But I answered already the question na ang relasyon ko kay Ada Yang as broker niya ako and client ko siya. Kaya nga, Yan naman po. sinagot mo yan, broker-client relationship. Yes Bakit po. dito sa sulat mo yung accusing Chairman Dan na challenge ka, pumili ka, pera o relasyon o pera? Dito sa sulat mo, Opo, due to napanood ko po sa YouTube na mga chismis na ay, Yeah, Mr. Chair, Napanood I ko po. believe I'm trying to recall kasi I watched the online virtual hearing. I believe Congressman Dan Fernandez was referring to anong gusto mo, pera, meaning yung nagkapera ka kasi nagbroker ka, o relasyon, it simply means a business relationship. Na patuloy ka na makakapagbenta, patuloy ka na makakapag-broker because you're going to vindicate your name. Na wala kang maling ginawa, kundi broker ka lang at maraming witness. Ma'am, that's how you can be helped out. Parang pag walang mali, walang ginawang mali, ganun lang eh. Kaya Mr. Chair, kanina lang si Congressman Ace Barbers, binigyan ako ng tubig. Munti kong sagutin ng I love you eh, instead of thank you eh. Pero yun yung mga miscommunication, ano na, matagal na tayo dito kay DC, naubos yung oras natin dito. Ito, sinasabi ko na, pasensya na po tayo dito. We have now established a quorum. We have 9 members in the committee. Chairman Akop, you're expert on that. It's a pleasure of... yun lang Chairman naman po ako. ang totoong sinasabi ko sa Oh, inyo. again, hindi pa kita ni-recognize, nagsalita ka na naman. Paki-turn off yung microphone mo po. Mr. Chair, pwede po ba magsalita? Yes, please proceed. We have a witness na ang basehan ng kanyang mga kasagutan ay dahil dun sa papanood niya sa YouTube. Di ba? At inamin niya kanina na yung mga chismis dun sa YouTube. Paano nga natin makukuha yung tamang kasagutan kung ang basehan ng ating witness yung nakukuha niya sa YouTube? To refresh your memory, Madam Daisy Quiros, ang mga nagtanong sa iyo nung last hearing ay si Honorable Fernandez, si Honorable Flores, at ako. Di ba totoo yun? Kasi Yes, nasa po. akin yung kwan eh. Kanina ka pa sagot na sagot, binabasa ko yung kwan. Yung mga katanungan at kasagutan mo noong hearing, noong last hearing. Tama? Yes po. Kung babasahin ko, wala namang sinasabi si Honorable Fernandez na kwan na tungkol sa relasyon nyo ni Edith Yang. Wala naman eh. Di ba? Saan mo kaya nakuha yung kwan na yun? Wala man sa minutes of the meeting at saka dun sa record ko. Wala.
natatandaan ko po na itanong po yung anong gusto mo, relasyon o pera o relasyon. Yun lang po kasi na-misinterpret ko lang po siguro yung question niya. Na-misinterpret mo. Ngayon, sinasabi mo na na-misinterpret mo yung kung sinabi man ni Honorable Fernandez yon, di ba? Yes po. Yes. Ngayon mo napagtanto na mukhang mali yata yung pagkaintindi ko doon sa katanungan ni Honorable Fernandez. Ganun po ba? Marahil po. Hindi ka pa rin sigurado? Yes. Ganun nga po yung pagkakaintindi ko. Ganun. Kasi kanina ka pa tinatanong-tanong doon ang lalayo ng mga kasagutan mo Ayaw mo pang aminin na maaaring nagkamali ka ng pagkaintindi. Ano po? Yes po. Kasi mula pa nung last hearing, tinatanong ka na tungkol doon sa pagiging license broker mo, di ba? Yes po. At tinanong ka rin, ano ang katibayan na meron ka na ikaw ay isang license broker? Tama rin po ba? Yes po. Ano po yung katibayan na ikaw ay license broker? Kasi kung babasahin ko doon sa requirement sa iyo, in the last hearing, ay mag-provide ka dapat ng proof dito sa committee na ito of your PRC license as a broker. Nagawa mo na po ba yun? Yes po. Naibigay na Yes po, Your Honor. meron na. Nagsabi na siya. Kasi sa yun sa mga requirements sa kanya sa last hearing Ano ba yung ano mo? Yung sinabit mo? Year 2008? Yung pong PRC license ko existing. 2000? 2024 pa yung December 2024 pa po yung nun, yung expiration. Hindi, tinatanong ko, kailan? 2008? Nag-start? Nag-start po. Tapos, ang expiration is 2024 po. 24, anong month? December po. December. Okay. Ipacheck na natin. Okay. Please proceed. Yes, Mr. Chair. Doon din sa pagtatanong ni Honorable Fernandez, tinatanong ka rin, kaya lumalabas kung sino yung mga broker na kasama mo Kasi kasama yan sa katanungan ni Honorable Fernandez. Di ba tama? Yes po. Yes. Nakalagay dito, the Honorable Fernandez pressed her about other brokers who acted on behalf of Edith Yang, highlighting the fact that she mentioned other brokers earlier but now claimed not to know their names. Di ba? At ang binanggit mo ron ay si Madam Priscilla Garcia. Tama? PMG po ang sabi. Yes, PMG yung sinabi mo. Yes po. Ano yung PMG? Initial lang po ang binanggit ko, pero ang meaning ng PMG, Presi M. Garcia. Yun lang ang sinasabi ko Paikot-ikot pa tayo, Iha. Nagre-refer ka rin sa isang Miss Presi Garcia. Tama? Apo. Kasi, huwag mo akong paikutin, Iha, kasi kompleto ako ng data Binabasa ko yung nakaraan na hearing. Yes po. Kasi kanina ko pa sa pagtatanong nila, umiiwas ka na Pero ako, hindi ka makaiwas dahil naka-record. Di ba? Yes po. Yes. At sinabi rin, at dito sa iyong sulat, hindi ka makakomply dun sa request ni Honorable Fernandez na mag-submit ka ng iyong income tax returns for those years na ikaw ay nagkipag-deal kay Edith Yang. Tama? Yes po. Yes, hindi ka makapag-submit. Bakit kaya hindi ka makapag-submit doon sa requirement ng committee na ito na mag-submit ka ng income tax returns mo as requested by the Honorable Fernandez? Yung 2018 po na transaction ko kay Edith Yang. Yes. Yun ang hiniling ni Honorable Fernandez Bakit kaya hindi May ka na-mention makapag-submit? po na po ako. Ano? May na-mention na po ako sa letter po, Your Honor. Kaya nga, sabi mo, hindi ka makapag-submit. Yes po, dahil may prioritizing the enrollment fees of my niece and nephews. In English mo ako, I cannot see the logic behind
you're taking care of the tuition fees of your nephews and nieces Yes. vis-a-vis yung pagsubmit mo rito ng iyong or your income tax returns for the year 2018. Yes po. But I'm still working on. Hindi nga. Working. Ay, bakit hindi ka makapag-submit? Hindi ko pa po na-settle. Pero kasalukuyan ko pong wino-workout. Ano pong ibig niyong sabihin sa hindi niyo pa na-settle at wino-workout ninyo? Dahil po medyo malaki na po yung penalties, nag-ano pa po ako ng budget. Nag-iipon para ma-settle po. May the whole penalty amount. ka. Yes po. O ibig sabihin, baka hindi ka nag-submit o gumawa ng iyong ICR. Wino-workout ko na po. Hindi mo naman ako sinasagot eh. Paiwas ka. Naririnig mo si Daisy. Chairman Paduano na sagutin ako mo na na diretso. tinatawag para dun sa pagpako dun sa huling pako sa iyong kabaong? Binibigyan na kita ng pagkakataon para sabihin mo na yung katotohanan eh. Hindi ko pa po na-settle, pero Nag-file ka ba? po. Opo. Wino-workout ko na po. Naano ko na po yan. Na-kuan ko na po sa... Ano ba ang problema doon sa ITR mo ng 2018? Sinungaling ka eh. Either you did not file your 2018 Yes po, income hindi tax ko pa po. return Opo. o dinaya mo. Yun lang ang nangyayari. Hindi Kaya pa. nagkakaproblema ka. Hindi pa po. Ano Hindi pa ang- po ako, na-assess ko na po, pero hindi ko pa po na-assess. Hindi ka nakapag-file. Opo. Yeah. Ina-compute ko muna po. Ay, Ma'am Daisy, talagang ano ka, puro ka palusot. 6 years na pinapakompute mo pa? Hindi, I mentioned already po last time, yung kay, transaction ko kay AD Yang, hindi ko po na-pay off. Pero, I'm Hindi, working ang, out pinag- for it po. ang pinag-usapan natin dito, yung ITR mo. Ang ITR mo. Dahil sagot mo na naman, kaupo ka kay Chairman ako, pero may lusot ka pa rin. Pinapakompute mo. 6 years na nga, pinapakompute mo pa. Kanina, ang dahilan mo, excuse me, mo is yung sa pamangkin mo. Na-miss ko po kasi yung ma-pay yung 2018 transaction. For the next 6 years na failed mo. Hindi po ba nag-pandemic po tayo, Your Honor? Kaya po, And then, after pandemic, 2022 na po. hindi pa po ako 2024 na... na tayo, papasok na po 2025. Opo. That After is not an pandemic po, excuse. hindi po ako nakapag... Patapusin mo kagad. na ako, madam. As I've Sorry told you, don't speak unless you recognize me the chair. Sorry po, Your Honor. Five years after the pandemic. Chairman Akop, before we proceed, let me acknowledge the presence. Itong taga-akusa at nag-akusa ng pera o relasyon. The good chairman of the Committee on Public Order and Safety, Representative Chairman Dan Fernandez, representing the Law District of Santa Rosa City, and the next Governor, hopefully, God's will, of Laguna. Thank you, Mr. Chair. I borrowed the microphone from Chairman Akop, and I was listening a while ago, and Chairman Ace Barber was telling me that there is something going on in here. So, kasi nung last, Chairman, can I be allowed to interject? That will be, okay. We'll allow Chairman Dan to interject because his name was dragged. Well, in fact, he has to read the Totoo. letter of Daisy Queros. Kasi yung laman nun, almost 60% ng laman is So, is it true addressed that to- my name was Kasi, was that? of course, you have to read nga. Sabi ko nga eh. When Ba't was- pasok na hindi mo So, pala kasi nabasa? Basahin mo muna. I was traveling, Okay, going anyway. there. So, my name was dragged in the Sa letter niya eh. Sinulatan tayo. At saka hindi pa ka na-address sa chairman. Address to you personally. To me? Yes, not to the chairman. It seems Ah. that you are offering her a relationship. Yeah.
Anyway, Hello, Chairman Dan. I think she's crying right now. So, Chairman Dan. this is not a laughing matter, but your accusation is not accurate. So, maybe you have to say something about this accusation. Hindi ko pa nababasa yung letter kasi ngayon na kadadating ko lang. But, sino may relationship? Si siya saka? Okay. No, I did not ask you anything about relationship. That's not personal relationship. What I was asking before was yung relationship mo between you and Eddie Yang do sa working nyo relationship. Not relationship na personal. Not that you are boyfriend or girlfriend. I'm not, wala akong ganong matter in my mind during the time that I asked you. So if you felt that my question was between your relationship, your personal and your, I don't know what, physical relationship with him, then you are wrong. And if that is your interpretation, I'm sorry, madam, that's not my intention. But in this letter of yours that was written by you, kung yun yung sinasabi mo about me, that is the line of questioning that I was trying to implore, then you were mistaken. But having said that, Mr. Chairman, siguro lucky me that I was able to go here because I texted Ace Barbers and told me that we have a meeting like 5 o'clock, kaya pumunta na po ako dito. But I really didn't know that we have a discussion like this. And siguro lucky for you and for me na set natin yung matter in a na misinterpret mo na also. So at least klaro na po. And still yung pong pag-iyak nyo, it doesn't point to the fact that you have to say the veracity ng lahat ng tinatanong po namin dito. Dapat sabihin nyo rin po yung totoo. Kasi sa last time po, I still remember, nakikita po namin yung pagsisinungaling nyo during that time. And what we wanted to ferret out in here, sana po magsabi po kayo ng totoo. Because yung pong kami po rito, malambot ang puso sa mga nagsasabi ng totoo. Pero sa mga nagdadrama po, umiiyak na nagdadrama, matigas po ang puso namin. Sanay na po kami sa ganyan. So yun lamang po, Mr. Chairman. Marami po salamat. Chairman Dan, Chairman Akop, tama nandito, Chairman Fernandez. Mr. Chair, narinig mo matibay ang puso niya doon sa mga kuwan sinungaling. So siya. Madam Daisy, ang dealings mo lang ay sa San Simon. Tama? Yes po. Yes. Pero, meron kayong property o pag-aari na kasama mo si Eddie Yang. Totoo po ba yun? Hindi po yun totoo. Ha? Hindi po yun totoo. Wala kayong property? Nakatabi ng property ni Eddie Yang? Wala po. Doon sa last meeting, sinabi mo yun. Di ba? Konti lang po yun. Ikaw tinapay. Ba't tatawa ka? Nagsinungaling ka na nga. Tumawa Sinungaling ka. ka nga tatawanan mo pa ang sarili mo? Konti lang. Hindi nga ang tanong, hindi ko naman Wala na tinanong kung konti ang pag-aari na mo nakatabi ng pag-aari ni Eddie Yang. Opo. Ang tanong Hindi. ko, kung meron kayong property na katabi ng property ni Eddie Yang, di ba? Yun naman ang tanong ko About po dun sa authority, ay SPA po. Yun naka-stated dun sa SPA. Ang ibig niyo sabihin. Mr. Chair, Chairman? alam po ninyo, bago ako kumalis kanina umaga doon sa aming bahay, sinabi ng aking anak, magpakabait ka, tatay. Opo. Kaya ang tagal-tagal ng pasensya ko
Pero kanina, narinig ko kanina si Deputy Majority Leader Janet Garin, yung ibang magtatanong, sumusobra ka na yata, Madam Daisy. So, ayaw mong sagutin ng tama yung aming mga katanungan. Sasagot ka ng hindi tama, tapos pag naipit ka, babaguhin mo. Di ba? Ang katotohanan po noon, meron po ako... Ibig mong sabihin, lahat ng sinagot mo sa amin, hindi katotohanan? Katotohanan po. Ibig mo sabihin po. Katotohanan na sinasabi mo ngayon? In my part po, nakasulat dun sa Special Power of Attorney. Yung subject documents po na yun, para lang po ma-process agad yung documents ni Rudingo, ma-transfer pa agad. Kaya po ginamit ko yun. Yung katanungan ko, walang connection doon sa sinasabi mo ngayon Lahat na nandito magsasabi na yung sinasabi mo ngayon, sinasagot mo sa akin, walang connection doon sa aking mga katanungan. So Mr. Chair, bagamat ako yung napagsabihan, Paki-turn off po yung microphone mo. may move to cite Madam Daisy Quiros in contempt under Section 11 of our rules, paragraph letter C. So move, Mr. Chair. There's a motion, but I just like to clear what is letter C. No refusal to answer relevant questions. You're lying. So you're being accused by this committee of lying through the motion of Congressman or Chairman Akop. There's a motion. Duly seconded. The motion is carried. Second motion, please. Be confined within the confines of the House of Congress, being a lady. So move, Mr. Chair. And how long, Chairman Akop? How long? For 30 days, Mr. Chair. Any second? Second motion. There's a motion to detain Ms. Daisy Quiros for lying in this committee in the facility of the House of Representatives for 30 days. Any objections? The church is none. The motion is carried. Mr. Chair. Sandali po. Subject at arms. Do you have any objection? Yeah, it's not an objection, Mr. Chair, but a quick comment. Okay. Yeah. After I will recognize after my ruling. The subject at arms is directed to escort after receiving Ms. Daisy Quiros to the premises of the House. Yung bagong facility siguro ngayon, may bagong facility dyan. Thank you. Please proceed. Mr. Chair, being a lady, may we request that the officials in charge accord Ms. Daisy Quiros with all the respect due to a woman, and maybe if she will request a companion. With regards to all the rights of Ms. Daisy Quiros, it will be offered to her, especially as a lady. But with regards to companion, this committee cannot decide on that. We can only recommend because the Sergeant at Arms and the leadership has their own guidelines with regards to detainees. Okay, but even schedules of using cell phones. But she can request for a companion and Yeah, and it's up to it's up to the Sergeant at Arms.